Magandang hapon po sa inyo natin ng Lexter Jules. Dito tayo sa ating Chismosang Palaka channel, mga kaibigan. Magwawaragwag sa mga oras na ito. Yes, mga kaibigan, kanina lang po nakita natin yung mga kaganapan sa social media, lalo na dito sa Twitter. Punta tayo sa usaping Donnie Pangilinan as host ng as judge pala. Donnie Pangilinan as judge ng Pilipinas Got Talent, na gumawa ng maraming ingay sa social media kung bakit daw, mga kaibigan, nabash si Belle dahil dito. Pero bago natin puntahan yan, puntahan muna natin itong update. Umuwi talaga siya before Valentine's Day. It's not just your birthday week, Donnie. You'll celebrate Valentine's and your birthday week with your special someone na sinabi nilang si Belle Mariano. Kasi nga po itong si Donnie Pangilinan ay kahapon ay nakipag-golf po, mga kaibigan, sa mga kasamahan niyang mahilig sa golf. Pero yes, umuwi itong si Donnie Pangilinan para mag-celebrate daw umano ng Valentine's Day. Hindi pa natin alam kung sino yung makakasama niya sa Valentine's Day. Pero syempre dahil sila ang magka-love team ni Don Bell at inaasahan niya ng mga taga-subaybay ni Belle Mariano and Donnie Pangilinan, kaya wala na, understood na magkakasama. Pwedeng magkasama itong si Donnie Pangilinan and Belle Mariano sa Valentine's Day. Yes, yo, writers to lovers. Pwede ba? Kahit movie na ito, movie po ay bigyan sila ng movie na action daw. Sabi ni Trisha Ann, kasi naniniwala siyang kaya ni Belle at saka ni Donnie ang genre na yan. Ano tong pinanglalakip niya na video 4 hours ago? Let's go and watch it. Ano ba yung pinaka-dream project na gusto mong gawin? I usually say na gusto ko magbida kontra bida. Bida kontra bida ron. Pwedeng hindi kasi gusto ko action or superhero. So, bida kontra bida na superheroes. Paano mamamerge yun? Masamang superheroes. Tapos tayong dalawa yun. Mga, villains, dalawang villains. Good in a way na may pinanggagaling. Pwede. Ano ba yung pinaka-dream? Ayun, gusto pa ni Belle ng bida kontra bida. Gusto niya manampal. Pero ang kay Donnie, gusto niya ay superheroes. Gaya nito. Ayan, ito ang gusto ng iba for Donnie and Belle. Itong mala-aksyon na naka-riding in tandem sila ni Miss Belle Mariano. Aba, bakit naman hindi? Bagay na bagay. Kayang-kaya yan ni Donnie and ni Belle Mariano, mga kaibigan. Pero yes. Sabi dito ni Clara, Donnie, sobrang privilege din sa amin na maka-work si Philip kasi matagal na kaming fan talaga. Ito ay pagkatapos magkaroon ng closer collaboration si Philip po ang singer, and then ang kanyang mga actors and actress sa lead dito sa kanyang music video ay lang tama ba ako? Si Donnie and Belle, mga kaibigan. Pero mayroon tayong magandang balita kasi nga daw po nung nangyari ang close-up day ni Philip, Donnie and Belle, ay talagang sinabihan daw umano nitong si Donnie Pangilinan ng mga security guards nung pwedeng kuhanin na si Belle Mariano, kasi nga po aside from marami nagpapapirma ay marami na pong nakaikot sa kanya, nakapaligid-paligid sa kanya. And so to make her girl very safe, tinanong at hiningi po ang tulong ng mga security guard to keep Belle Mariano safe from the crowd. Sabi na Trisha Ann, masayang-masaya siya kasi umuwi na si Boss Donnie, kasi importante ang bukas. Ano ba kayo? Hindi na kayo nasanay? Opo, Valentine's Day tomorrow. At syempre may date si Donnie and Belle. Ako kahit walang ka-date, basta magka-date ang Don Bell,
masaya na po ang puso ko. Ayun. So, kung sila man po ang magkakasama bukas, we want to see of course yung mga na mangyayari. O, diba? At gusto natin makita ang kanilang events tomorrow. Anong sabi ni Bortang Barbie Sue? Kaloka, bakit biglang nalaos ang Don Bell? Akala ko ba phenomenal love team at all the levels sila? Aba, ang bilis nila naglaho kasing bilis ng quickly ni Don at Albie sa Star Magic Ball. Kaloka kasi nga daw po ito at tinambakan na ni My Ilongga Girl ang winner sa primetime. 6.6% daw po ang kanilang rating kumpara sa How to Spot a Red Flag ni Donnie and Belle. Yan po ay chika po ni Bortang Barbie Sue. Wag po kayong magalit sa akin, binabasa ko lang po ang mga latest comment ng netizens about Belle and Donnie. Akala ko kasi magandang mga balita kasi parating na po ang Valentine's Day, pero bakit meron pa rin ditong nagkukumpara sa love team ni Donnie and Belle kumpara kay Jillian Ward, My Ilongga Girl na teleserye sa GMA. Sabi ng mga taga-subaybay ni Belle and Donnie, defending Belle and Donnie. Ang sabi nila, pati kukumpara si My Ilongga Girl, Jillian Ward, na talagang nasa free TV na yan at sinubaybayan na yan ng maraming madlang people. Ikumpara mo si Donnie and Belle na talagang wala sila sa free TV at yung How to Spot a Red Flag nila napapanood na yan sa View. So, hindi kasalanan yan ngayon ng Channel 5, TV5, kung bakit hindi tumatak sa mga puso ng kanilang mga viewership itong How to Spot a Red Flag. Kasi nga mostly itong followers ni Donnie and Belle ay nakapanood na ng How to Spot a Red Flag sa View. So, syempre, pag napanood na nila, hindi na nila uulitin at unless na lang sobrang diehard nila at sobrang loyal nila kay Donnie and Belle at susundan nila ang storya ng How to Spot a Red Flag sa View. So, How to Spot a Red Flag sa TV5 after na Incognito. So yes mga kaibigan, that is the big comparison kung bakit daw bumababa itong How to Spot a Red Flag. Kaso nga lang, pinanghahawakan ito ni Bortang Barbie Sue na phenomenal love team kamang kaya, Donnie and Belle. Bakit ngayon ay natatabunan ka ng isang Jillian Ward dito sa My Ilongga Girl na teleserye nila? So, ang mga netizen ay nandito po ang kanilang mga nasa loobin at sa isipan. Hindi naman nalaos yan kasi hindi naman sila sumikat in the first place, sabi ni Sarcastic Ryzen. Sabi ni 2.0, uy, nag-quickie sila. Bortang Barbie Sue says, pumapatol talaga sa mga akla si Albie. Sabi naman ni Alt Ivana, kaloka yung quickie. True na true ba? Super true na the fire-based sa aking reliable source of protein, sabi ni Bortang Barbie Sue. Jinjin De Leon says, mas naloka ako sa quickie ni Donnie and Albie. Aba, hahaha. Sabi ni Bortang Barbie Sue, ayun, Donnie pala name nung guy, akala ko Don, buhaha. Yes, true yan. Kaya di niya niligawan si Belle, aka female Shrek daw ang tawag. Aba, may galit to kay Belle, si Bortang Barbie Sue. Sabi niya, ayun, Donnie pala name nung guy, akala ko Don, buhaha. Yes, true yon kasi di niya niligawan si Belle, aka female Shrek. Kalat pinangalan ng Shrek si Belle ni Bortang Barbie Sue. Outcoming is saying, I have to agree. Nalaos na, di pa man fully sumisikat. Ang bilis malaos ha. Bortang Barbie Sue is saying, parang Maris slot machine, Rakal, Chaka, Anthony, di na grade 3 something. Buhaha. Kaya nako, ang dami nilang
sinasabi dito mga kaibigan. Volley gossip na kay bida na rin. Parang bida sa pulang araw na hindi din nanalo sa Batang Quiapo. Partida andun pa sila, deal with Barbie, Sanya Lopez, David Licoco, Alden Richards at Dennis Trillo. Pero Lotlot and Friends hanggang dulo. Kapitan nyo is may sinabi din pero kaputa pamilya, yan. Kaloka puro flop na lang ang Dog Bell. Ano na Miss Fionang Chaka, Princess France? Lugmok na ang Dog Bell, lugmok na ang Dog Bell mo, di na makaahon. Sabi naman ni Mizuno, true, di man lang maramdaman, kaloka. Kapamilya, Pes, Aldo level, sino sila? Sikat ba yan? Phenomenal Ampu, nilangaw nga album launch ng Ilong Starlet sa Skydome. Merong ganon mga kaibigan. So, Bortang Barbie says, problemahin nyo flop reels at 9 ads na lang, wala nang kinita GMA kaysa mambash kayo balita na tatapusin na flop reels, buhahaha. Ayan, sa pinagkumpara naman itong si Incognito na ang dami daw ads kumpara sa Batang reels na 5 lang daw po ang ads. So, ayan, nagpataya na sila dito sa thread na ito ni Barbie Sue. Tsaka kamang bash ng program ng Kapamilya pag naging number 1 na kayo sa primetime. May prangkisa pero gapang ang rating, sabi naman ni Lemonade 02. Sabi dito ni Handsome Weirdo, hi at Pangilinan, at Kiko Pangilinan, at GN Pangilinan. Kaya nyo nga magpakulong ng scammer. Baka naman itong issue ng kababuyan against Donnie, pwede nyo i-check total. Mayabang siya na may legit source ko, no? At Robert Marion at Donnie Pangilinan. Nagkataya na talaga sila dito, guys. Alam nyo ba, na dahil sa kakabasa ko ng mga comments dito sa Twitter world, at dahil dito sabi ng isang commenter, baka gusto mong bigyan daw ako ng kaso dahilan daw sa aking pangbabash pa at paninirang puri. Pero yung mga kaibigan, alam ko dahil dumaan tayo sa syempre nagbabasa din tayo ng mga ang mga bawal at di bawal. Alam ko, basta as long as the opinion is not from me and I'm reading only the opinion ng mga binabasa ko yung original source at hindi naman akin. So I think hindi naman ako masisira dito. So, and it's not about me personally pinpointing on Belle and Donnie. It's about reading the netizens' comments sa social media, mga kaibigan. So, all of these are not mine. All of these are from netizens. Binabasa ko lang po. Kasi kahit kayo, hindi nyo man na ako maringgan ng mga ganitong binabasa from social media. Pero, punta kayo sa social media, hindi po ako yan. Galing po yan sa mga tao na tumatambay sa social media. Pero yes, mga kaibigan, dito tayo sa sinasabing bad publicity or good publicity. Masaya po ang mga celebrities about dyan. Kasi nga po, masaya sila na napag-uusapan sila ng taong bayan. Kasi kung hindi ka napapansin ng taong bayan, hindi nakikita yung acting mo, hindi ka napag-uusapan, that means you are nothing sa mundo ng showbiz. So, once na umaangat ka, pag-uusapan ka at pag-uusapan ng mga tao, those people who wants to drag you down. So, it's not about Belle only, mga kaibigan, and Donnie, mga kaibigan, and Jillian Ward, mga kaibigan, and Albi Casino, mga kaibigan. It's about the reality of show business. So, in reality po, lahat ng public figure, mapapolitiko ka man, or mapatawag dito, showbiz personality ka man, it's given na talagang every now and then makakabasa ka talaga ng mga bad
publicity, mga bad comments, kung minsan parang hindi mo matanggap ang kanilang mga comments at kung minsan parang gusto mo silang sabihan na, "Hoy, sobra-sobra na yung ginagawa ninyo." Pero yes mga kaibigan, that's the beauty of publicity. Good publicity, bad publicity, ibig sabihin yan, napapansin ka ng taong bayan. This is your Chismosang Palaka. Yan po ang ating latest update on Donnie and Belle sa social media mga kaibigan at this very hour. And I will see you later for more. Talagang kayo lang ang mga taga-subaybay ni Belle and Donnie ang makapagsasabi kung talagang flop ba ang How to Spot a Red Flag, kung talagang nilalangaw ba ang sabing album launch ni Belle, at kung totoo nga bang hindi sumikat at nalaos na si Donnie and Belle. So that's our latest. Kayo po makapagsasabi dyan. Ay, Alexander Lexel Jules. Yes, Chismosang Palaka. Uwian na daw. Bye-bye.